So, good day sa inyo. Today ay Tuesday na. So, nakaraos na yung ultramarathon natin last weekend. So, today, ang tatalakayin natin is all about recovery runs or recovery, kung paano tayo makakapag-recover. So, in general, yun yung topic natin today. So, syempre, sa iba, sabihin, recovery. So, marami sa karamihan sa mga newbie na nai-ignore nila yung kung paano mag-recover. Napakahalaga nun kasi hindi dapat tayo puro pagpapagod lang. So dapat bigyan natin yung body natin para maka-recover, para mas lalong ma-develop yung mga muscle natin. Kasi hindi rin siya lalakas kung lagi lang natin ginagawa na puro pabugbog. So yun, tatalakayin natin lahat ng bagay tungkol sa recovery. And then, morning. Ang balita ko nga rin balita ko nga rin. Kailan pa nag-i-start yung recovery natin? So dapat ang recovery natin nag-i-start yan talaga pagkatas ng race. So kasama na dun yung pag-easy jog or cool down pagkatapos ng race. To specific naman to sa race ko sinasabi kasi hindi sa ultra. Pero pwede mo rin itong gawin syempre dun sa after ng mga hard workout mo. Kunwari long runs, speed training, mga ganun. So, bago natin kaligtaan, kailan ginagawa muna yung recovery or recovery runs. So, pangkaraniwan pag recovery runs, ginagawa to kinabukasan ng pagbibigay natin ng hard effort na workout or karera. Kunwari, dapat ako nung Monday kahapon. Pero kahapon, so hindi naman ako nagtulog at lalong hindi ako bulagta kahapon. Dahil ang ginawa ko kahapon, nagbawi ako sa mga gawain ko na iniwan ng weekend. So yun, kailan ginagawa yung recovery? So you start yan after ng race, yun nga. So by doing cool down. So after mo mag-cool down, mag-rehydrate ka din. So try natin na mag-consume ng maraming fluids. Dahil asahan mo na napakarami nating tinapon na fluids dun sa race, lalo na ako sa ultra. So during naman ng race, nag-rehydrate tayo, pero syempre iba pa rin yung after ng race. Yan, mga nag-recover yan. So after mo nang mag-rehydrate, so kailangan mo ring mag-refuel by kumain ng mga solid na pagkain. So ako noon sa ultra ay kahit wala talaga akong ganang kumain ng time na yun after ng race, syempre ang gusto mong mangyari, magpahinga, maupo. So yun, ako naman ang ginawa ko ay kumain. Ako noong tanda ako, una ko kinain nun yung pinamimigay na pansit canton. So talagang wala akong gana pero kinain ko talaga. Tapos kinain ko rin agad yung breakfast na minibigay. Tapos after nun, kumain pa rin kami dun sa mga nakalatag na mga pagkain dun, mga prutas. So ayun, puro nagmuang mukbang na yung after nun. After ng race. Tapos after nun, nagkasaya uli yung kasama namin, mag-breakfast daw sa kanila. So, another kain na naman yun. So, ayun, pag uwi ko ng bahay, ganun uli, kain uli. Sobrang daming gutom. Pero, kahit wala kang gana, so, dapat pilitin mo na kumain. Bakit? Siyempre, yun yung magiging fuel ng body mo para makapag-repair siya. Para after nun, mas malakas na siyempre yung mga muscle mo. So, hindi natin dapat pinagkakait yung pagkain. So, sabihin na iba, nag-exercise ka o tumakbo ka tapos kakain ka agad. So yun yung maling pananaw. Ang tama, kumain ka after para yun nga, maging fuel mo yun para sa faster recovery tsaka para mas lalong lumakas yung muscle mo. So yun, isa yun sa mga bagay. So isang bagay pa ay yung tulog or pahinga. So ako, yun nga kahapon, hindi talaga ako tumakbo kahapon. Pero hindi dahil hindi ako tumakbo, hindi ako nag-walking. So nag-walking po ako. Dahil sa mga nakakilala saan, alam naman na marami akong alagang hayop, marami akong alagang baka. So yun, yung walking pa lang, at least 3 kilometers yun. Every punta ko doon sa hayop, sa mga alaga ko. So iba yung sa umaga, iba yung sa hapon. So feeling ko nakapag-recovery walk na ako talaga kahapon tsaka nung Sunday. Kasi alam nyo ba na after ng ultra, wala akong luxury para magtulog-tulog pag uwi ng bahay. Kasi dami nag-iintay na trabaho sa akin. So yun, lagi yun, 50, 60, 70 na kilometers na ultra. After nun, kahit pagod na pagod ka, antok na antok ka, ang una kong gagawin ay gawin yung mga responsibility ko sa bahay na iniwan ko. So yun, rest.
isa sa pinakamahalaga. So kailangan mo talagang magpahinga, matulog. So umalis muna dun sa mga takbo-takbo para makarecover ka. Isa na sa pinakamahalaga sa parte ng recovery ay yung recovery runs na tinatawag. Muna, bakit natin kailangan gawin yung recovery runs? Siyempre, kasi yung body natin during running, nagpo-produce siya ng lactic acid. So ayoko naman magpaka-scientist sa inyo para ipaliwanag ko ano yung lactic acid. Pero nagbi-build siya sa body mo dahil sa paggamit natin ng anaerobic zone. So kung sa aerobic zone, di ba, alam naman natin na lahat na yun yung klase ng pagtakbo na kaya natin tagalan ng mas mahabang panahon na hindi tayo nihingal. So ang lactic acid, nagbi-build siya dahil hindi na kaya mag-produce ng enough oxygen ng lungs natin para i-sustain yung runs natin. So nagbi-build siya ng lactic acid. So by recovery runs, pwede natin yung ma-flush or maalis ulit dun sa sirkulasyon natin. Kailangan natin ng recovery runs dahil syempre nagiging stiff yung mga muscle natin. So stiff tas tight, syempre masakit siya dahil dun sa ginawa natin pagtakbo or dahil dun sa workout na ginawa natin. So by doing recovery runs, nakakatulong to para lumog uli yung mga tightness na nararamdaman natin sa mga binti natin, sa calves, sa lahat. So nakakatulong din yung recovery runs. Syempre minsan sabihin mo masakit. So alam nyo ba, nasa race kasama talaga yung masakit, lalo na sa ultra ko. Alam nyo yung pain, wala yan, parte lang yun ng karera. So kung mapapanood yung video, pinupulikat ako, pero syempre you just have to work with the pain. Kailangan mo talagang labanan yun. Wala pong sobrang sarap na natakbo, lalo na sa ultra. Talagang kasama yung masakit. So dito sa recovery, so syempre may mga masakit ka mararamdaman, pero matututunan mo rin yung kung paano i-handle. Isa pa sa mga dapat nating malaman patungkol sa recovery runs ay kung saan natin dapat gagawin yung recovery runs muna natin. So ang recovery runs natin, dapat gawin natin to dun sa pinakamadali na lugar sa inyo na pwede nyong takbuhan. So iwasan muna natin yung mga uphill, yung mga maraming liko. So dun tayo sa pinakamadali, sa pinaka-easy. So tatanong mo naman yung duration, mga around 20 minutes, 30 minutes, pwede na yun, baka sobra pang hayon. So dahil naman yung gagawin mo ay is walk run lang, hindi mo naman kailangan straight na puro takbo yun. So okay lang yung makapagkwentuhan ka habang naglalakad ka, tapos takbo-takbo ulit. So yun lang, hindi mo kailangan masyadong puwersahin yung sarili mo. Tapos ito ay under sa zone 2. Kung yung zone 2 nadadalian ka na, so yung recovery runs dapat mas mababa pa doon yung effort na ibibigay mo para matawag mong recovery runs yun. So karamihan yung iba, syempre gusto nila after ng run, so pukpok uli. Mali yun. Talagang dapat binibigyan natin ng time yung body natin para mag-heal saka para mag-recover. Kasi pag di mo ginawa yun, imbis na lumakas ka, mas malamang ay magkakaroon ka pa ng injury. Dahil yun nga, yung muscle na mahina, o binugbog mo siya ng binugbog, ano ang aasahan mo? Siyempre, lalo siyang ihina. Dahil yung muscle natin, so parang siyang hibla-hibla, di ba? Muscle fiber kung tawagin. So, kailangan niya mag-heal para mas lalo siyang lumakas. So, sabi nga diba, parang napuputol siya. So, kailangan magtuktong siya uli ng mas malakas na muscle para maramdaman mo na lalo kang lumakas. So ako ngayon, kita naman obviously nakabike ako kasi isa din naman to sa form ng recovery dahil ito ay mas light. Nakakatulong talaga to yung pagbisikleta din para magkaroon ka ng magandang recovery. So isa pa sa dapat natin tandaan na pangkaraniwan na pinagkakalituhan ng mga runner is yung easy run at recovery. So definitely magkaiba talaga sila. Kasi yung easy run, yun yung base run mo sa araw-araw. So yung recovery dapat is talaga mas mababa yung intensity doon, mas mababa, mas maikli. So dito talaga yung relax na relax ka na. So dapat dito yung halos wala nang effort sa'yo. Pwede ka nga maglakad dito, di ba? Kaya yun yung pinagkaiba ng easy run at ng recovery run. Mapahabol nga pala pa isa, dapat ang suot mo sa recovery runs mo is yung pinaka malambot at comfortable mong sapatos na pwede mong magamit para mas ma-relax yung foot mo, and then para yung body intensity ng pagland ng
legs mo is mabawasan yung impact. So mahalaga rin yung sapatos nga pala, huwag nyo kakalimutan. Sa tingin ko na bigay ko niya sa inyo lahat yung mga bagay na alam ko tungkol sa recovery tsaka sa recovery runs na tingin ko talaga makakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng mas magandang recovery. So maraming salamat sa lahat ng mga nagsusupport, mga nakasubscribe dyan, mga nagko-comment. So na-appreciate ko talaga lahat ng mga bagay na yun. So yun nga, like nyo na rin yung video natin. So yun nga, maraming salamat sa inyo. I-share na din. Sana patuloy nyo pa rin ako i-support. So antabay lang tayo dun sa mga upcoming videos natin. Dahil ina-align lang natin lahat yung mga topic natin. So marami nag-request ng mga speedrun. So kayo magalala after kung makarecover. Magta-topic na ako ng mga speedruns, tempo, yun. So yun, maraming salamat ulit sa inyo. God bless sa lahat. Ingat lagi.